Yung mga tao doon, eto, sa probinsya o sa halimbawa ho, Mindanao, di ba ho? Eh, yung mga tao ho doon, wala naman ho silang pakialam minsan nangyayari sa national eh. Sila ho, ang pinaka parang ama nila o yung tumutulong sa kanila ay yung mayor nila. Mayor nila, yung governor, actually yung mga congressman, hindi nga nila nararamdaman eh. Totoo lang sa probinsya ho hindi mo naman nila nararamdaman eh. Di ba po? Ang talagang kanilang kakampi o yung parang amahin yung mga gobernur o di kaya yung mga mayor. Kaya pag yan, inapi ng national, nakakaramdam mo sila ng nakakaramdam mo sila na sila yung inaapi. Kaya po sila pumapalag. Ano sa tingin nyo yung nangyari doon sa Maisog itong nakaraang Sunday? Di ba po? Ay halo-halong hinaing mula sa pang-aapi ninyo kay Kibuloy, dun sa kanilang gobernor, at maging kay Pangulong Duterte. Habang dumadami ang inaapi ninyo, mas lalo hong dadami ang tao. Kasi tandaan nyo, sa bawat inaapi ninyong politiko, may mga tagasunod ho yan. Baka akala ninyo, tuwan-tuwa kayo kasi kami nakaupo ngayon, nilalamangan namin itong mga dating na malalakas sa kapangyarihan, di ba? Naku po, magkakamali ho kayo dyan. Kasi tandaan ninyo, itong mga inaapi ninyo ay malalapit sa tao. Hindi lang malalakas sila sa karisma kasi tingnan mo. Halimbawa lang pag-aaralin mo si Pastor Kibuloy. Halimbawa lang ako ito, given ako kay Pangulong Duterte, marami ho siya nagawa sa bayan natin. Mayor pa lang siya ng Davao City, marami na ho siya nagawa. Di ba ho? Etong kay Pastor Kibuloy, pag titingnan mo, pag papanoorin mo lahat ng mga video niya, oo, maaari tayo, marami nagsasabi sa atin. Kasi may pagka-weird kasi si Kibuloy. Bakit ganito yung mga sinasabi niya, appointed, ganyan-ganyan. Oo, given na ho yan. Yan ho kasi yung theology niya. Pero more than the theology of the person, yung kanyang action. Napaka-importante niyan. Alam nyo ho, yung mga tao ni Pastor Kibuloy, hindi lang naman po sila naniniwala doon sa theology ni Pastor Kibuloy. May action ho kasi yung grupo nila. Talagang natutulungan ho sila. Maganda ho yung kahit nga ho yung eskwelahan Yung eskwelahan na ho yun. Yung kanilang college doon, yung kanilang buong paaralan doon, hindi lamang po yung mga membro nila ang nakakapasok ho doon. Kita mo kasi yung tinutulungan ng mama. More than the theology. So, tingnan mo nga yung mga iba. Halimbawa ako, hindi naman kami magkaanib, hindi man kami pareho. Bakit yung mga katulad ng abogadong nagtatanggol sa kanya, hindi naman niya kaanib, Muslim pa nga. Hindi man pare-pareho ng pero dahil nga doon sa malasakit niya sa tao, kaya tuloy marami siyang followers. Naintindihan natin? Yun, yung Josie Maria tama ba ako sa spelling? Ano ba ang tama ako sa spelling? Tama ba ako sa pronunciation? Josie Maria College. Di ba ho? JMC. So yun yung isang bagay. Ang underestimate ng gobyernong ito, yung mga kanilang inaapi ay meron hong mga followers. Malakas ho sa following. Eto alam nyo ho ba, etong si Kong Alvarez? Kasi di ba alam natin, alam nyo yung panahon na siya ay naging Speaker of the House. Di ba, naalala nyo? Siya ay naging Speaker of the House. Maraming tumaas ang kilay dun Kasi, sino ba yan? Kasi bago sa national Mindanawan di ba? Parang bago, hindi, yung time na yon, hindi ho siya kilala bilang national politician. Hindi naman ho siya kilala sa Luzon. Pero bakit siya naging speaker? Alam niyo ho ba na pagtanong-tanong ko yan si Kong Alvarez? Si Kong Alvarez, undefeated daw yan sa probinsya nila. Mahal daw talaga ng tao yan sa probinsya ho nila. Kahit to kalaban niya malalakas sa national, hindi daw humatalo yan. Balita ko. Iyon kwento talaga sa akin. Kaya nga ngayon,
yung mga statement niya, meron ho talagang following yan. Feeling siguro ng mga taga Luzon, feeling ho siguro ng mga nandito, wala hong following itong mga inaapi nila. Diyan sila nagkakamali. Diba? Sabi nga nila, ito lagi ho nang tatandaan to lalo na ho sa national government natin. More than anything else, wag na wag ninyong inaapi yung mga maliliit na tao na sa tingin ninyong maliit. Bakit to kanyo? Kasi minsan, ang mga maliliit nakakapuwing. Pag yan nakapuwing, pwede kang mamatay. Labo mo naman, banatbay. Bakit? Kasi simple lang ho yun Maliit lang, di ba? Alam niyo yung puwing, di ba? Yung sa mata, di ba? Pag yan pumasok sa mata mo, nakakamatay ho yan. Bakit ho kanyo? Pumasok sa mata mo na ganun ka, tapos biglang naglakad ka, nasagasaan ka, patay ka. Pero minsan yung mas malalaki, mas hindi pa nga nakaka-harm yun Kasi nakikita mo, naiilagan mo. 'Di ba? Naiilagan mo Pero yung mga nakakapuwing, hindi mo naiilagan yan. Bakit? Ang hirap pumilag yan, yung malilit, di mo nga nakikita Di ba? Pag tama sa mata mo yan. Hindi, subukan nyo sa pagmumotor. Yung kotse, naiilagan mo. Tama, mali. Yung truck, ang laki-laki niya, naiilagan mo. Pero subukan mo magbukas ng yung sa helmet nang wala kang shades. Pag yan, lumipad yung gumano sa mata mo, patay ka. Bakit? Ganun ka. Wala ka na makikita. Tama, mali. Kaya yan ang pag-iingatan dapat ng national government. Baka akala ninyo yung mga pipitsuging, mga politiko lang wala lang. Hindi ba tandaan ninyo ganyan ang itinuring ng national, sandali, kati ng ilong ko. Parang pinasukan nata ng kalapate itong ilong ko. Wait lang. Wait lang. Dali. Ayan, magsasalita na lang ako habang yung ilong ko. Ayan. Hindi po ako Sandali, linawin ko lang po linawin ko lang Yung mga laging sinisi po na sinasabi ni Duterte. Hindi ho lahat. Meron po akong ano bang tawag doon mo ka? Yung yung umiinom ka ng Claritin? Yung antihistamine may. O yun, ganun Baka akala ninyo. Linawin ko lang. O, balik tayo sa topic. Ayun, allergy. Rhinitis. Hindi, may tawag dyan kulang basta. Allergic rhinitis. Yun! Nasa dulo na ng dila ko O, di ba? Anyway, ayun na nga po. Kasi nga, tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, alam nyo ba na minamata lang si Pangulong Duterte nun? Kasi ang talagang magkalaban nung 2016 election, it was Mar Rojas and Binay. Labanan yun ni Mar Rojas at ni Binay talaga At ni Grace po. Mga bigatin yung labanan nun Wala hong nakaisip na may isang taga Mindanao, na isang mayor, na tatakbong presidente. Wala akong nakaisip nun. At nung tumakbo nga siyang presidente, ginojok-jok pa siya ng mga dilaw Sino ba yan? Di ba ginojok-jok pa siya nila Mar Rojas nun? Wala yan, sus. Kasi tandaan ninyo, eto senaryo nung panahon ng 2016. Na-delay na si Mar Rojas. Tandaan nyo, dapat si Mar Rojas na ang tatakbo instead of Pinoy. Siya na yung nakikitang susunod na presidente kesa si Pinoy. Nagkataon lang namatay ang nanay ni Pinoy and eventually, umatras si Mar Rojas. At si Pinoy ang tumakbo at nanalo. Kaya nga, nung after ni Pinoy, lahat ng tao ang nasa isip na, panahon mo na ito, Mar Rojas, ikaw na. Ikaw na talaga susunod. Yun ang talaga nasa isip ng tao. Tapos out of nowhere, biglang sumulpot ang isang Duterte. Na isang mayor lang yun.
Ganun katindi ho yun. Nilang lang nila yun. Parang, sino ba yan? Wala yan. Isang mayor sa Mindanao. Di ba? Isipin nyo yun ha. Isang mayor sa Mindanao. Mananalong presidente. Yan ang iniisip ng ibang tao nun. Wala yan. Hindi yan. Hindi makakasugat sa atin yan. Yan ang iniisip ng iba. Kasi ang labanan nun si Mar di ba? Hindi makakasugat sa atin yan. Kita nyo nangyari. Hindi lang pala sugat. Nanapa. Nanapang naidulot. Talo. At ang laki ng lamang. Kung hindi pa dinaya yun, baka grabe ho talaga ang lamang ni PRRD nun, di ba ho? So, anong ibig ko lamang po sabihin? Simpleng-simple lang. Yung mga ensimada vloggers, yung mga tanso vlogger na nandyan, at sinasabi nyong, wala yan. Konti lang yan. Sino ba yan? Matanda na si Duterte. O ano-ano na sinasabi niya ni Duterte. Hindi, kasi ganyan yung mga mayayabang na mga tansong bayaran eh. Expect nyo na. Kasi bayaran nga sila eh. Trabaho talaga nila yan eh, mambash. Trabaho nila yan, nasiraan ng mga Duterte. Bayaran niya mga animal na yan eh. Di ba? Ang pinakakain niya sa pamilya nila yung pera ng taong bayan eh. At magawa. Talagang gagawin ng lahat niya, bastusin si Duterte. Ganito lang kasimple ho yan eh. Ito makinig kayo na mabuti. Tandaan nyo, dating mga Duterte rin yung mga yan. Dati rin nung mga ginagamit si Duterte para sa kanilang content. Bakit do sila lumipat? Mas gagalangin ko pa yung mga taong hindi, kaya ko lang naman gusto si Marcos kasi gusto ko siyang suportahan. Pwede yung ganun eh. Pero yung bastusin mo yung matanda na alam mo namang magandang nagawa sa iyo. Alam mo namang magandang nagawa sa bayan. At bakit mo naman nasabi yun? Kasi nga, dati mo nga kinokontent yung mama eh. Tapos ngayon, binabastos mo na. Doon, alam mo na kagad bayaran niya mga animal na yan. Naintindihan mo natin? Iba ho kasi yung mga, alam mo yun, halimbawa, halimbawa si, ayoko na lang magpag-get. Hindi ako sigurado hindi siya bayaran. Ayaw niya kay Duterte kasi talaga naman ang gusto niya ibang tao. Ngayon, nag-Marcos siya kasi gusto niya i-content. Si Marcos kasi malakas daw sa tingin niya. Pero at least, hindi naman niya binabastos si Duterte. Di ba? I mean, hindi niya binabastos yung mama. Kasi alam naman din niya may nagawa din namang maganda. Pero yung bakit yung mga dati na mga vlogger na tanso, yung mga loyalista vlogger, dati ginagamit nga nila si Duterte. Tama, mali? Di ba? Ginagamit nga nila si Duterte dahil kakampi nila, dahil nakakakuha sila ng content. Lumaki nga yung channel nila dahil sa Duterte. Bakit nga yung binabastos na? Bayaran eh. Kaya tandaan nyo yan, kung sino yung bumabastos kay Duterte, na dati ginagamit nila si Duterte, bayaran yan. Matik na yan.